Sabi nga rin itong dito na sa kumuwali, mo naman ito sa hiya. Amen? Hallelujah. Kumusta man ang pagkakusa? Kumusta man yung pagpangalagad sa inyo? Madasigon? Naong ba sa mga madasigon? Ako ngayon sa pagkakilo, mga pata. Tuliti nung nakapan sa kung wala, kung sa inyo ko, titiran siya panahangin. Right now. Yan po yung kinabuhi. Yan po ang tibok yung palimalay na doon naging kaluwasan. Mabot siya pamilya sa kinikan ng isang pasimong kabataan. Lord, salamat po Diyos kami kaputagon. Lord, salamat kayo Diyos kay gayunan na naging sa kami. Wala kami lang ito po kung bumikol ng Lord Diyos. Amo kang isimba, pagdahi, may pasalamatan ng alagaran Lord. Ikaw yung ang angay ng Diyos na simbahan. Lord, salamat po Diyos kay kaputagon sa pasamatakusan. Na Lord, ang pulo sa Diyos ay ilang, ang tumupulong ang Diyos ay ilang magulong, ang tundo, Lord God, ang pagkapulo, Lord God, sa ilang pinaguli. Kapag-apo, Lord God, na nanagin ang pagpalingod sa pagpangalagad ng talimo. Salamat, Lord God, na magkakusa, Lord God, Lord, ang experience, Lord God, sa ilang translation, ang experience of Diyos, ang lahok, Lord God, na Lord God, magkakayunod, lahok tayo sila sa ilang pingalagad ng talimo. Kita na, Lord Diyos, ang magpasalamatan in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen! Nakikundom ko last Friday na inibisita na po. Masayro man sila. At ang sayro nila, nagkitaay sila sa dalan, kasi nabukay, ganito dito sa Diyos. Dito kayo ang ilang pagdaag, kaya naaptan mo nila, kaya mula ko pumunta ko. Last Friday, nag-ungkang may hapit na last dos. Ito na ito, nakikitaan na ng Estela. Wala may laing gisgutan asay sa pagkamaayon sa Ginoo among gisgutan ang pinapuhunan sa kamatayon. Kung akong nadulog, lahi-lahi ang mga idea sa mga tao na wala pa makila sa Diyos. Ang uban, kung mamatay ang tao, mahimo daw sila ng hig. Ang uban, mahimong alibangban. Nagaling uban, yung pa ni Brother Gary, na nadisgrasya ang iyang apo, namatay, watugin ang nulo sa luganan, ikubuhan ng ice, kaya para mabunuan. Mauna ang ilang hunaon, kaya naman, wala sila masayot sa ibubunan ng Torah. Gani, maaw nga tang-awon mo, kung sa'yo mas dagan, ang simbahan o ang sabungan. Kaya nga naman, kung mamatay daw sila, una nila makita si San Pedro magdalaw-galaw. Mauna ilang hunaon. Pero kinahanglan nga, ang ako ang hibalo at ang yung i-pamigyan sa pulo sa Diyos. Ako mo na yung magmahal. Amen? So this morning, mag-isgot about our life now is like a tent and we are looking forward to eternity. Hallelujah. Ang atong lawas karon diri sa yuta, matod pa sa tulibasa kanina, sama lang sa usa ka payat. Apan adunay gisaad ang Dios nga bag-ong lawas na dili madulog o dili na gyud mamatay. Mao ka nakibay mo lang katapusan. Alang ngadto sa mga tawo nga makalahutay sa ilang pagsunod o sa ilang pagtuo diha sa Dios. Mao na inay mong katapat, dapat dili na tamaayon mo sugod sa pagpangalagad. Inay katapat. Nga dili na tamaayon mo sugod sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung mainipot ta kaniadto sa pagpangalagad sa Ginoo, dapat hangtod na mubiyak tanto sa luta mga lagad ng kasunod. Maayo mo ito manigurat ta. Kaya nga naman, pag mamatay biya ang tao, walang napiyariwan. Mao nang manigurado dito sa itong kalawasan. Sa itong kalawasan, intras na ato na pa'y panahon. Amen! Pinagi sa itong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen? When I truly understood that we cannot take anything with us in life, nausap akong panglantaw sa pagkinabuhi diri sa yuta kaya nasa likod sa kamatuhan. Hilit man ko puno sa salapi, puno ko sa pulong sa Diyos. Daghan man ko problema, pero ang importante nakamaka ko sa kamatuhan. Nahimo kong maalamon tungod kay andam na nako akong kinabuhihan sa kamatayon. Hindi mo katapat mo naman andam mo kinabuhihan sa kamatayon.
at least na ato yung mahimduman ang versikulo. Ecclesiastes 7:4. 7, chapter 4. Okay, kita tanan. Buang-buang nga magunahon na sa ang malabon kung sa man ang inyong ginahunahon na magkakadlaw. Kung kalipay adlaw-adlaw, mato pa sa scripture sa buang-buang adlaw-adlaw. Kung nagunahon ka may tungkol sa kamatayon, mahimo kang maalamon. Kaya bisan na napakadiri sa kalibutan na kinabuhi ka na nasama nga nakakanasalan. Ako po pasabot, bisan na napakadiri sa kalibutan, pero kung nahuna, ay yung inatiman mga butangan, mga nalito. Amen? Mga ayaw kahadlo, kung magunahuna ka sa kamatayon. Mga nakitaw si David sa Salmo 39, remind me, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered. Gusto ko siya na mapahindong mo siya na umurahin ang kinabuhi ko sa lupa. Hallelujah. Nasiguro yung mga pipila na hindi tayo komportable kung mag-iskutan ng mabutangan. Pero gusto nga ko na inyo yung mahinumduman na atong tinuod Pinoy-anan diri kayo ng mabutangan. Hallelujah. Amen? Ang Biblia nagsulti kung naragibuhakan lugar at tuwa sa tao o kumakas. Those who accepted the Lord Jesus Christ will be with Him. Pero kung itong mga ninubilit ang Ginoong Kristo, pagkasilutan sa walay katapusan. Nasayon ko ang magkakusan, adunay daghang mga kailan ang biya natin sa lupa. Amen. Nagpamatuod ka na ang lumalapay ragyutat din kalutan. Nauna sila, umabot ang panahon ng sunod ragyutat. Adong na nagkitakda ang Diyos ng panahon sa katapusan sa Pilipinas. Masayo ba mo na? Basahin na ako sa Ecclesiastes 3 verse 1. 3:1. Hallelujah. At pala ni Kabuton para kita yung tanan makabasa. Hallelujah. Sige, ang tanan na may tabo din sa kalibutan, may tabo sa panahon nga, itakda sa Diyos na nalipid. We all die at God's chosen time. Wala'y makabukod pagwas na desisyon sa Ginoo ka nila mo. Verse 2, may panahon sa pagkatao, o panahon sa pagka, may panahon sa pagtanong, o panahon sa pag-ibot. Death doesn't mean done. Ang kamatayan, wala na napasabot na humana na ang tanan. Humana ang lawas diri sa yuta, pero kung talag, matubang sa Diyos. Hebrew 9:27, kitang tanan. Hallelujah, thank you Lord. Hebrew 9:27. Nana? Okay, kitang tanan. Ang tanan, kinahanglan? Pila. Makausa, magkalipan. Makausa. Sige, ang tanan, kinahanglan mamatay sa makausa. O tapos niya na, hukman siya sa Diyos. We all face death and offer that judgment. And there are no second chances after death. Roma 14:12. Roma 14:12. Hallelujah. Okay, kita tanan. Busa ang kasag-kasag kanato maghatagong busay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Kaya kung dili gani ka mangandam sa imong kinabuhi human sa kamatayon, basinong kaya makaingon ka tinuod gyud ang pulo sa Dios. Tinuod gyud ang inferno. Tinuod gyud kung dili ka mahiusa kang Ginoo sa Kristo, itampong ka dito sa nagdilaan ng kalayo. Revelation 20:15 na itong basahon. Revelation 20:15. Okay, kitang tanan. Ang tanang tao na walay ngalan diya sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa Lord, ibalik ko dito sa kalibutan. Dili na ako kaya, dili na ako kaya matos. Ibalik ko dito, Lord, ako nang ihatag ang tibok na akong kinabuhi.
sa daghang mga butang diri sa yuta, ibalik lang ko Lord. Gusto na ko ang mga lagay pag ayaw ninyo. Pero sa itong ibasa na ito kanina, ang tao sa lang. Pagkahuman, huwag siya. This is not meant to scare us, but to awaken us. God does not want anyone to perish, but He wants everyone to come to repentance. 2 Peter 3:9. Kitang ka na kung basahin. 2 Peter. Ang Ginoo dili malangan pagtuman sa iyang isa at sumalat sa Ginoo na soban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot na may usa malaglag kundi ang tanan ng mga ginudsod o kubiyan sa ilang mga sala. That is why we must prepare our hearts now, not tomorrow. Tapos Mintras na naapakagri sa yuta. Mintras na adun na patay kahigayunan na makaila pa sa ating Diyos. Pinaagi sa pagpamatik, sa pagbasa sa iyang tulong. Aron naman kinabuhi kita supay sa kabubuton sa Diyos. Mintras na adun na patay panahon na makadawat sa kasa sa kaluwasan, pinaagi kang Diyos sa Kristo. Mintras na adun na patay kahigayunan, maninuod kita sa tubag pangalagat sa Ginoo. Palakpakan ka ito ang Ginoo. Dili sa kalibutan, daghan kayo ang pwedeng pilihan. But choose to live for Jesus. Let Him be the center of your life. The most important thing here on earth is to follow Jesus. Maunahan yun siya sa timog-timog ng abuhi. Palakpakan ka ito. Dili ka sa itong scripture, 2 Corinthians 5:1. Kaya nasayot kita na gikaguban ang ilining atong dipuy-an ng payag, dili sa yuta nga maong atong lawas. Hatagan kita sa Diyos o puloy-anan dito sa langit. Kini mo sa kapuloy-anan na walay katapusan, ug siya gayot nga buhat. Kini atong lawas karon, nga atong giatiman pag-ayo. Mo ba giatiman ng lawas karon? Hallelujah. Di vitamins, food supplement, di pagkaon ng mili kayong pagkaon. Ang itong magpaputi, ang bote magpaitong. Gipahamis kayo sa mga whitening lotion. Collagen para kanunay bata. Lupa tayo, mita tayo. Termatot pa sa pulong sa Diyos. Sama rak ini sa usapan. Apan, dipunan sa pinunong ikaw. Maamawan mo ka lang. Sabta nga napagkabilis ng lupa. Hallelujah, maraming naman. Bisan pag imong pagwapuhong pag-ayaw na ang imong lawas, payag rin ako. Ang payag, daling maguba, labi ng gusto ang hangin. Ang lawas, dali kang mamatay. Labi na ko na yung mga sakit o kay disgrasya. Kinangan ato ng pamalandugan. Death actually brings separation. When we die, our soul is separated from our body. Kung ang tao mamatay, ang espiritu pala bubiyan na sa lawas. Ang lawas ng pabiling diri sa yuta, depende kung asa siya, dan kung asa siya ilulong. Pero mapag panahon, hindi mo gihapon sa ilulong. Sa Ecclesiastes 12 verse 7, kitang tanan, Ecclesiastes 12 verse 7. Unya mo pa ulit sa abo, ang lawas, o ang aking espiritu, upalo sa Diyos, kay Paul, naghatag ini ka naman. Your body came from the earth, and when you die, it will return to the earth. Your spirit came from God, and when you die, it will return to Him. Kung saan na yung hibilin? Imong kalag. Ang imong kalag, mauna ang matubang kung mauna ang hukman. Hallelujah. Pero kung higusa ka kang Ginoong Jesucristo na inyong Diyos, hatagan kanya bagong nalawas dito sa langit. Na dili na kayo mamatay kung siya lang ang nagbuhay. Amen? Sa 1 Corinthians 15:42,
Ingon ni ang mahitabo sa panahon nga banhaw na ang mga patay. Ang lawas na ilubong madunot apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Mao kini ang gasa nga gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhi. Ang ako pangutana, samtang nga naapatag diri sa yuta, nagkinabuhi pa ka nga imong tumong mawagangit. Dumdumin ninyo gano'n na yun. Ang atong tinuod, puloy-anan. Ang atong tinuod, panimalay, mao ang Diyos. Karon nga nasayod mo sa kamaturan, adungan ti ay kalag. So aron ayaw na mo pag kinabuhi nga para lang kanungan sa inyong lawas. Kung atimanan nyo yung lawas, mas atimanan nyo labaw sa tanan, ang inyong kalag ay mo ka na ang matupang sa Ginoo. Amen? Sa verse 2, sa 2 Corinthians 5, sa pagkakaroon, naghupaw kita kay dakot kayo nga itong tinuhang na masukupan na kita sa tupulinganan nga tuwa sa langit. Adunay nag-agulong ilalo sa ato ang lawas. Isang kita. Kung ang atong lawas nangandoy sa mga kalibutan o mga butang diri sa yuta, ang atong kalag-usap nag-agulong ay nangandoy nga masuluban sa lawas na dili kayo madunot o dili na kayo mamatay. Mauna ko sa iyo Lucas mo pagalingon. I was so busy the whole day, but I don't feel satisfied. Grabe na ako paghato sa tinong adlaw. Tagal ako ng buwan. Pero ako hindi lang. Kapag umuwi, kaya ang ikinahanglan sa inyong ulo, murang kanunay ng yatungan, pero ang ikinahanglan sa inyong kalag, wala niyo matulog. Paminaw mo, our body desires worldly things, but our spirit desires godly things. Sa panahon na di mo natong lawas, tanang panahon na sa kabisi sa kalibutan. Pero sa diha hapit na mamatay ang lawas, mamatay man yun atong lawas. Sa diha na hapit na mamatay ang lawas, nangimuhang na tanong agad sa Diyos. Mauna kung mangandoy mo nga mga lagad sa Ginoo, ayaw panganduyan na hapit na mamatay. Kung saan pa man yung mga pangalagad, wala ka nyo mga pangalagad, dito rin yung lawas, kung sa pagkanan na puno magtubo ang lawas. Hello? Your body wants to sleep more, but your spirit wants you to breathe. Kung aduna gikinahanglan ang imong lawas, ang imong usap nga espiritu aduna pinagikinahanglan. Akimanan. Mao pinawag ginoo diri nga sa scripture. Naghupaw, nag-agulong. Kaya na siya gusto gikan sa Dios, pero atong giatiman kanunay ang gusto lang sa atong ulo. Napuno sa kapisig sa tibok adlaw. Grabe ang human. Pero naagapon kayo mabati sulod sa imong lawas nga gusto nga makabasa sa pulong sa Diyos. Mao ka na ang espiritu na nagtinunga sa Diyos. Kinahanglan tagdo na ito atong espirituhan ng sabi ko na. The body wants comfort and fun, but the spirit wants to grow closer to God. Kung gusto ka nga magmalitayo ang imong kinabuhi sa tibok adlaw, at imana ang gikinahanglan sa imong lawas aron mabuhi, kung at imana usab ang gikinahanglan sa imong espiritu pinaagi sa pagpatuon kanunay sa Diyos. Aron nga imong kinabuhi magmadinaugon. Samtang nagpaabot kita sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Ito palakpakan ng Diyos. Sa verse 2, ang kalag nangandoy masuluban sa bagong lawas
ang puloy-anan na di na gayon mamatay ang Diyos na ng buhay. Pero dito sa verse 3, kaya kung masurupan lang kung kita niini, dili na kita mapalgan nga upo. Sabi na mo ha, mitras nga napata diri sa yuta. Ang atong kalag nasurupan pa sa lawas na madunot o mamatay. Pag-abot sa panahon na mamatay na atong lawas, ang kalag upiyan na nahupo. Lang tayo pasaw diri sa Isaiah 61:10. Sige. Isaiah 61:10. Para ito yung masabtan, nalahin ang mong gawas sa nahiusa kang Ginoong Kristo. Dahil po ito sa ating gawas, nga wala kang Ginoong Kristo. Kung wala kang Ginoong Kristo nga, namatay ka nga wala kang Ginoong Kristo, hubog. Pero kung naka kang Ginoong Kristo, nakapisti ang inyong tawa ba? Sa Isaiah 61:10, kitang tanan. Magmanipayon ako pag-ayaw tungkol sa gihimo sa Ginoo. Ang kalag ko, magmaya tungkol sa akong Diyos. Ay, ang kalag, magmaya. Gibistihan niya ako sa bistisan. Di ba ang kaluwasan makaplagan ng Ginoong Jesucristo? Buhat ko 12, akong basahon. Ang kaluwasan makaplagan lamang diyan kaniya kay dili sa kalibutan wala ay laing ngalan ang gihatag sa Diyos. Gato sa katawan nga mo makaluwas ka nato. Ang kaluwasan makaplagan ng Ginoong Jesucristo. Bantayan sa pagbasa sa Isaiah 61:10. Gikumpuan niya ako sa kumpo sa pagkamatarong. Gitabunan ka. Sa kumpo sa pagkamatarong, di na ka maturan maulang si Ginoong Jesucristo. Ako ang dalan, ang kamaturan o ang kinumpun. Walang makatong sa mga hindi mo habitan. Padayon ta pagbasa sa Isaiah 61:10. Nahisama ako sa pamaghunon na nagpunta sa mga bulag o sa pangasaunon na nagtayandayan sa iyang kaugalingon o mga alhas. Wow! Sa ato ang palian, paginaw mo, kung mamatay ang tao, wala mahiusak ang Ginoong Kristo, mahinaplanan siya ng hubog. Namatay na wala andam. Namatay without the covering of the blood of the Lord Jesus Christ. Namatay na wala mabistihan sa pagkamatarong. Namatay na wala mabistihan sa kaluwas. Sa una, tumutla sa kabisi sa kalibutan. Kung gusto nato yung masagdan ng amahan lang ang makapistikan niyo sa pagkamatarong pinaagi kang Ginoo sa kung ang tanan ng dato kang Ginoo sa Kristo, mabistihan sa langit mo ng lawas na hindi magayon mga tao. Roma 6:8. Roma 6:8. Hallelujah. Asawa na to. Kung mamatay kita upang kang Kristo, ikuha na to na bubuhin sa kita upang kanya. Kung mamatay kita kauban ng Diyos at kung kinabuhin, mabuhin kita upang kanya. Wow, thank you Lord. Verse 4 sa 2 Corinthians 5. Samtang nagpuyong pakita niya yung tanong puloy-anan, nag-agulong kita kay nabugatan sa katuson. Dili ka pagkaibuot kitang mahubuan sa atong yung tanong lawas o dili ko kitang masukupan sa langit ng lawas aron aron ang may yung lamyong sa kinabuhi. Samtang nagpuyong pa atong kalagin atong yung tanong lawas, maapektuhan pa ka sa kalisdanan ng kalibutan. Maunang mga luya ta. Maunang magsakit pa ta. Maunang mag-altos na, mahiubos na, mag-uuntang nila ta. Na ako'y mayroong duman. Akong angkol si Uncle Milo, yan anak na nakawali ako sa diri si Manoy Buyet. Kailan mo? Naabot ang tayo nga nagsakit siya. Naikalsor. 1 month nga nilabay, grabe ang mga pag-anto sa ilawas. Ang nakita mo, usan ang pagka-elder ng church, nakaplagan nga doon na po sa kidney cancer. Sa Uncle Din, ilang Uncle Din. Si Anduha, nag-anto sa sakit sa lawas.
Naabot ang time na una sa atong bilo. Ano sa atong bilo, ato ko sa papa kay atoon o kumusta ang mga tambal kay palangga kay nasa papa. Pag ato na ko, nasayod na siya na namatay sa atong bilo. Kung siya yun, may pasimilo na matay na nakapahungan. Ako, grabe pa akong mga patantos. Ang kalag na apituhan sa sakit sa ilawas. Nag-antos siya ba kayo? O kaya nang itinuhan ng piya nasa yutang ko nila. Kung gusto na, masuluban sa Ginoo mo ang pinuha ng pagkusa. Gipadayag 21:4. Gipadayag 21:4. Revelation 21:4. Pahiran niya ilang luha o wala na kamatayin o kasubo, pagkilap o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butan. Nahanaw na ang daang mga butan. Nahanaw na ang payag. Nahanaw na ang daang lawas. O ihatag na sa Diyos ang iyang isaad ng mga bagong lawas. Bagong pulinanan. Hallelujah. Palapakan na Panginoon. There will be no more death, no more sadness, no more crying, and no more pain. Hallelujah. And all the suffering in this world will be gone forever. Mauna giingon sa scripture nga mas maayo pa kamatayon sa pagkayugso. Kaya nga naman, ang tanan ng mga alatuson sa kalibutan, biyaan. Mabasa na ito nasa Ecclesiastes 7:1. Ecclesiastes 7 verse 1. Ang maayong dungo, mas maayo pa kaysa mahalon ng pahumot. Ang adlaw sa pagkamatay, mas maayo pa kaysa adlaw sa ato apa, maayo pa ang adlaw sa pagkamatay. Kaya nga naman, ang ato ang ipag-antos din sa yuta, hindi naman ato mantos. Kaya nga naman kay bagong lawas. Pero kung maayo ang adlaw sa pagkamatay, adlaw sa akong pagtuga-tuga o pagkatay kung wala pa mo magtinarong sa mga panalaman sa Diyos. Ato ba yung satan? Pagtana at pagkagalingon, andam ka na matubang sa Diyos. Kung naapa kay kahadlok, usba na ang mga panalaman sa Diyos. Amen? Kung daog ka sa mga pasulay, nidaog ka sa tanang tentasyon din sa kalibutan. Kung ang matinag-anong ka sa pagpangalagad sa Diyos, bisan pa sa kamatayon, sigurado na madawat din mo ang kasal ni anda sa Diyos ang mga kinag. Hallelujah. Ipalayag 21:7. Ang mudaog, magadawa ko ini. Ikan ka na ko. Inong katapat, ang mudaog. Sa ato apadaghang magihan. Pero kinahanglan yung mudaog. Ako mahimong iyang Diyos o siya mahimong akong anak. Wow. Sa verse 8, sa Ipadayag 21, apan ang mga kalawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makigilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang pagkakong itambog, gayon sa linaw magkalayo kasukri nga mao ay kaduhang kamatayo. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 5. Ang Diyos mao ang nag-andam ka nato alang sa maong kausaban o gatagan kita niya sa espiritu, sa iyang espiritu ingon nga pasalig sa tanan nga iyang gitagana alang ka nato. Pahari ang balang espiritu sa Diyos ng mundo. Iya ka nang gihatag og matod pa sa scripture. Aron ingon nga pasalig. Ganun gitagata sa balang espiritu. Ingon nga pasalig aron kita mismo makasigurado nga iya yung buhaton ang iyang gisaad nga masunugan ta. Sa bagong lawas na di madulot o di nalilin. Ang balang espiritu mo ang garantiya nga kita iya na sa Diyos. Sa 2 Corinthians 1:21. 2 Corinthians 1:21, ito basahon. My goodness. Ang Diyos kayo ang naghatag ka nato kasiguruhan niya kang Kristo. Ang Diyos mo kayo ang nagpili ka nato.
Sa verse 22, o ipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na o gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa ato pasali. Wow. Namo nabantayan sa scripture na tulibasa. Na Amahan, Anak, Espiritu. Ato rin mo gusto magbasa. Ang Diyos kayo ang naghatag ka nato kasiguruhan, dihakan. Ang Amahan ang naghatag ka nato kasiguruhan na makaplagan ang dihakan, Ginoong Kristo. Ang Diyos mabili ang napili ka nato o ipatikan kita niya sa timaan nga kita niya na o gihatagan kita niya sa Espiritu Santo. Dili sa ato kasing-kasing ingon ng pasalig. Ato bang nasabtan? Kami na muna, kung gusto i-ilustrar. Ang ato may masabtan. Kunwari, bilyonaryo ko. Oh. Pero makisabot ko sa inyo, kami na mo. Kung ubaklay mo aning ubal, gikan dire mo, tuyo mo, o makalahong kayo mo tagaan kabugasan. Sa manangigasan. Kapag ito ay nakitaan ng tulog na ransang mo nangigasan. Kasa natin. Nag-testing 1, 2. Kasa natin matag sa mga tao. So karon magsugod na ka, ibaklay. Iyon sa kaya ang nagasan. Pero sa pagsugod mo, sa pagtingin pa lang mo, dag-asa intended yun. Ingon nga pasalig, na kung makalahutay ka, kagawang yung ikaw-gas. Sa tinilin pa lang, tayo ang kung nagaan ka sa balang Espiritu, gitan sa Diyos, lipay na tayo. Garantiya ka na, kita anak ka sa Diyos. Whoever believes in me shall not perish, but have eternal life. So ang Diyos nagsaad that He will clothe us with eternal life. Give us a new body and a home in heaven. Kung ihahan ka pala ang Espiritu. Inoong garantiya na iyang taiyang buhat ng katayan ang isaad sa mong kinabuhi. Palapakan ako ang Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So verse 6, 2 Corinthians 5. Busang kanungan kitang masalikon kayo. Nasalit kita nga samtang anina kita ng lawas. Layo kita sa Ginoo. Wala kayo nagpasabot na layo ang Diyos din. Ang tinuod palang Espiritu na kinabuhi. Ang ipasabot ani ni Pablo, kay kita naapan din sa kalibutan, wala pa ka makauban sa Diyos dito sa langit. Pagmingaw. Laong kita, nga kung mawala na tanhin atong lawas, sigurado makauban doon na to ang Diyos dito sa iyang ginagawa. Thank you, Lord. Pag-isaptan, kanina to, isdyan ko dito. Ang akong papa manawag na siya sa Ligos, na ako sa Davao, na kumusta man. Okay kayo ko pa. Kumusta mong skwila? Okay kayo. Bisa na umikag basketball, okay. Kumusta mga lawag? Kana, dili na okay. Nanawag siya kung yung pipi, bisa nagkasya sa Ligos na ako sa Davao. Pero dahil yun ang ulit ko every weekend, kaya naman, ako din siya masinati. Mamusta din siya. Makahatak pa doon dahil sa ano man. Nakamanunit po yun. Okay po na. Karoon sa mga pag-alalan sa Ginoo. Ato siya may istorya, pinaagos sa mga pagampo. Pero lahi na yun, kung nakalagin siya maka-upang sa iyang vida. Tupak na nakalagin. Thank you, Lord. Hallelujah. So verse 7 sa 2 Corinthians 5. Kaya nang kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili sa to makita. Karon nga niya patad diri sa lupa. Kung imong napansin
ang mga tao wala yun pangandoy nga madawat nila ang kasa sa kalusan. Wala yun sila mangandoy nga makadawat sa kasa sa kinmay wala katapusan ng ikan kabilang sa Kristo. Kaya kinabuhi man sila, sumala lang sa ilang makita. Mabitaw na nila dire, ayaw pag kinabuhi, sumala lang sila makita. Kaya kung pag kinabuhi ka, sumala lang sila makita. Ang kalimutan, bastang daghanan, pwede niya itanyag sa imuha. Anong dili ka makaandam sa kalibuhi after sa pamatayan. Bastang daghanan, itanyag ang kalimutan. Ang pinakagurat na sa'yo, pagin siya sa imong gusto tayo ng pagkakas. Pag imo pagaling ang hawag, dunahan kayo mo na, dapat nila siya itanyag, basta ba, paano yan itanyag mo na? Hato, dili ka na maibot, anang butang na. O dili na mo panganduyon, ang kasa ng ilang. Kaya nga naman, nang kinabuhi ka din sa yuta, sumala sa mga mga. Mga nangin pag kinabuhi, dili sumala sa mga. Pag kinabuhi, pinagis mo pagto sa tumuhin ng Diyos. Palatakan ng Panginoon. Sa verse 8, 2 Corinthians 5. Kaya masalikon kaayo, palabihon na to, na niya kita niling lawas sa makikuban sa Ginoo. Wala ba yung pasabutan si Pablo gusto ng mamatay. Belongs to be with Jesus. More than anything, dili sa kalibutan. Dili nga pwedeng unahon ang mabutan niya sa kalibutan. Gusto niya unahon ang mabutan na makagandot sa Diyos. Yung anak, in love si Pablo siya pagpangalaman sa Diyos. Una-una si Pablo, paniwaran ako ni Gutubo. Una rin mga pagandot sa mga kinabilabaw na rin. Magbitaw na gidukol din sa Diyos. Kaya naang tinuhang, naang grabe na tinuhang harap yan mga pagandot sa Diyos. Gutubo na siya. Kapuyo na siya. Pero iyan ibuhat ng tanang. Kaya nasayon siya. Kaya umawala siya ng ibutan na suluban sa Diyos kung pag-ilawas. Thank you, Lord. Sa John 3:30, he must become greater and I must become less. Yabot ba sa punto sa mong pagpangalagad sa Ginoo na imo na yung ipangandun pag-ayo sa Ginoo sa Kristo kasi pagpangandun sa kabutan ng Ginoo. More of Jesus and less of you. He must become more and more and more important and I must become less important. Pag ingon anak galing ka sa mga pagpangalaga sa Ginoo, grabe ka, hindi ka mapunan. Ang antos ng ka, diri sa pipila lang, ka mga hilayon. Salamat. Pero mag-enjoy ka kauban sa Diyos sa walay kapatid. So, 2 Corinthians 5:9. Apan labaw sa tanan, huwag kitang mapahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong pulihan ng dito, apan labaw sa tanan, bisan napatad din sa yuta, uban sa Diyos. The purpose of our life does not change. To live in a way that honors and pleases God. Mauna ang ito kapilyon. Hallelujah. Bisan na mag-inusara ka, kinahanglan mapasidunggan ang Diyos sa iyong kinabuhi. Bisan na nakaka sa iyong kalisod, kinahanglan rinukot yapon ang Diyos sa iyong kinabuhi. Tuyok na ko si Joshua, kung na po si Marco, nagdula ko dito sa Tugon, na ako nakita dito, na nana siya diferensya siya palantaw. Kanyang ko, testimony niya, bayo siya. Pero kay giluwas siya sa Ginoo, hindi mo daw siya bayo. Karon, ano siya silang sungkod, kay mulingkod, nakaton, nasa Bingo, mulingkod sila. So karon naka-recognize ko niya siya, wala mag-recognize na mo, kaya naman, hindi ka siya kita. So nag-go yung basketball, yun din siya na, hello mga gwapo! Si Kinsa
Basta kusog kita mo ang bakteri, pero kung ikaw lang usap, minsan ka, hindi mo babagi o sinusunod. Magutan ako sa ibang mga priority ba ang Ginoo? Nalipay ba ang Diyos sa mga pinulungan sa ibang una-una o sa mga Biblia? Hallelujah, wala namingaw naman. Kapit na lagi kumundan. Sa verse 10, 2 Corinthians 5, kay kinahanglan mo ako ba kitang tanan kang Kristo aron iyang human aron ang tagsagtag sa makadawat sa angan kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo lawtan dinhi sa kalibutan. Grabe. Ang matagpusan nato matubag dito. And God says everything we do, wala kay pwedeng makagod sa atubang ng Diyos. Ang matagpusan nato, muhatag ko kanya-kanyang husay. Paminaw mo, importante kayo. Ang atong ginabuhat, matag-adlaw sa itong ginabuhin din sa yuta, maka-apekto sa kinabuhin naman sa pantayan. Inoon mong gingon, ang Diyos may lumaon, pero sa katapusan, mahimos, magbuhok ang siya. Mao ang pagkutsa, at yung inadasin. Kapag na nakabalot sa kamaturan, maninuod ka sa akong patuloy sa mga. Ito, other John, lumakan, wala manangit sa iya ha. Kung di ka mabuga, makapanangit po siguro. Wala ka abot pasabot, wala ka masayo sa sa kamawala. Gawa ka makasabot, wala ka masayo, dito ka kapanagit. Bisan kita, mo usab, di ka kapanagit, ano, kita mismo wala ka balo, kung ano sa tabuan. Kinahanglan, kung wala ka kinahanglan, di hubog, istihan ka sa pagkamatao kung sa kaluwasan ng mga. Oh, maninuod kita sa tutang panglakan sa kita. Nabatay sa tagturan niyo. Ako ang ganyan matalo sa Santa Tundo. Pagkasabot ko kamo. Pasalamati ang Ginoo. Deklarasi at imuha ng Ginoo. The Lord makalahok kayo ito sa pagpapangalagan mo. Panganduya ang bagong lawas ng isaad sa Diyos ang mga ibig walay katapusan. Mao na pinaka-importante labot tanan. Panganduya, Lord, panganduya ang kaluwasan sa imong mga anak. Kaluwasan sa imong ginikanan, kaluwasan sa mga mahal mo sa imong panganduya. Thank you, hallelujah. Pangayon pa sa iyo sa Ginoo. Yung kinahanglan mahimugod ang hiplo sa mga tao na nasa kong palikod. Mahimog kita panalangin sa mga tao na nagtanaw sa kong kinabuhi. Na makita nila na aduna kay Diyos pinasahin ka. Na mahimog kita panalangin. Hallelujah. Lord, salamat kayo Diyos. Lord, salamat o Diyos, hindi mo kami gibistihan sa kaluwasan. Lord, hindi mo kami gibistihan sa pagkamataro.
kami mo hangtod o Diyos ay magpalit. Na makalahutay kami o Diyos, bisan pa sa kakapusan sa mga adlaw. Hallelujah. Lord, panalangin niya matapos. Lord, giyahiya matapos. Na mahinusan sila maalamon. Na ilang tinguha, mga butang ko Diyos. Na mga butang na langit ko. Hallelujah. The Lord, nagkikimunda ng Diyos. Sa pagsinta, nagkikimunda sa pagpanalagan. Hallelujah.